Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta na po kayo? Ang akin pong dalangin sa umagang ito, nawa ang bawat isa ay malalakas ang katawan, maayos po ang kalagayan. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo magkakasama ngayong huling araw at huling linggo ng October. Tunay po na napakabilis ng panahon. Bukas ay November na, and then December na, Pasko na, and then bagong taon na. No po, babay na sa 2021 at hello and welcome na sa 2022. Pero sa nakalipas po na 10 buwan sa buhay po natin, ay hindi po talaga natin pwedeng maikaila ang pagpapala, pag-iingat, pagkalinga, katapatan at pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lang ngayong umaga na talagang tayo po ay magkaisa, no? Magkaroon ng isang puso at isipan, isang salita, isang boses para purihin, sambahin ang atin pong Panginoon. At salamat din sa pagkakataon na tayo po ay makakapag-aral ulit ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Ipanalangin po natin ang atin pong mga manggagawa at atin pong mga kapatiran na sa oras na ito ay nasa banig ng karamdaman. Ipanalangin po natin na pagkaloob ng Panginoon ang kalakasan at kagalingan sa kanila upang sila po ay makasama ulit natin, no, sa paglilingkod at magawa nila yung mga dapat nilang gawin sa bawat araw. Ganun din po tayo mga kapatid, patuloy po na mag-ingat tayo, huwag tayong makalimot, huwag tayong magsawa na sundin ang mga health protocols para bumaba na talaga ng husto hanggang sa mawala na, no, sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ang COVID-19 na ito. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Revelations chapter 4 verses 1 to 11. Pakinggan po natin ang magbabasa nito. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian. A rainbow resembling an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. Also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was like a lion. The second was like an ox. The third had a face like a man. The fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night, they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na kami ay patuloy na inyong pinatnubayan, binigyan ng buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon po na masamba ka, mapapurihan ka sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sapagkat may pagkakataon ulit kami na pag-aralan ng inyong salita. Dalayan ko Panginoon kung paano mo kami kinausap ng mga nagdaang linggo, ay muli mo kaming kausapin, muli mong ipahayag ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan na nagbubuhat Panginoon sa inyo at kalakasan upang ito, Panginoon, ay aming gawing bahagi ng buhay namin, Panginoon. Patuloy ko pong diadalangin sa inyo ang inyong lingkod na
inyo pong samahan, inyong bigyan ng salita. At ikaw po ang gumabay sa kanya upang lahat ng sasabihin niya ay marinig din yung mga anak na buhat Panginoon sa inyo. Ito, Panginoon, na aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, pagka pinag-usapan ang dagat or karagatan, maraming mga tao ang tinitingnan ito bilang simbolo ng kalakasan or power or strength, no? Sapagkat kung oobserbahan natin, sa laot, pagka yun nga po may bagyo, may malakas na unos, walang malaki o walang matibay na barko na hindi nito kayang palubugin. Di po ba? At kung halimbawa pagkatapos ng lindol, automatic, talagang winawarningan agad yung mga tao na nakatira sa tabing dagat. Dahil malamang sa malamang ay magkakaroon ng tsunami. Okay? At dun po sa mga nabalitaan natin before, nakita natin kung gaano katinding pinsala ang nagagawa ng tsunami. Talagang walang matibay na bahay or gusali or anumang structures ang hindi kayang pabagsakin or wasakin ng tsunami na ito. Ang isa rin po na sinasabi ng marami na sinisimbolo ng karagatan ay mystery. Napaka-misteryoso daw po ng karagatan, or napakahiwaga, or maraming kababalaghan tayong maririnig, makikita, malalaman tungkol po sa karagatan. Ang sabi po ng mga eksperto, 80% daw po ng karagatan sa buong mundo ay hindi pa na-explore, hindi pa napupuntahan, hindi pa nakikita, hindi pa nasusuri ng mga scientifico, okay, o kaya ng mga magagaling na divers. At yung 20% daw na discover na ay mystery pa rin, Marami pa rin na kumbaga pagka pinag-aralan nila ay namamangha sila. Marami pa ring mga bagay sa karagatan ang hindi nila maipaliwanag. Okay? So, ang karagatan daw po ay sumisimbolo ng mystery. Okay? And then ang pangatlo, ito daw po ay sumisimbolo ng chaos or kaguluhan, Gaya ng sabi ko kanina, pagka nagkaroon ng storm sa dagat ay talagang napakagulo, napakatindi ng unos ng mga mangyayari. Kaya pinagbabawalan lahat na maglayag basta't may bagyo, sapagkat sigurado na mapapahamak lang dahil sa matindi, yung tinatawag nilang masungit ang karagatan. Ang ibig sabihin pag sinabi masungit ang karagatan ay ito'y malalakas ang hangin, malalakas ang alon, at masisira lamang ang kahit anumang sasakyang pangdagat, ang pupunta dito, lulubog lang. Okay? So, yun po ang ilan sa tingin ng mga tao pag pinag-usapan po ang karagatan. At maging sa Biblia, may mga ilang talata tayo na makikita na inihahan tulad nila ang karagatan. Katulad na lamang po sa Psalm 65 verse 7, binanggit po dito ng psalmist na it is a roaring sea, Ang ibig sabihin, umuungol, Sa ibang salita ay dumadagundong, Kumbaga nakakatakot ang kanyang tunog pagka ito ay malakas na ang alon, malakas na ang hangin, Marahil ay nakakita na natin ito sa ating nga pong pagtawid, pamula Batangas to Mindoro or Mindoro to Batangas, pagka malaki ang alon, talagang pagka naramdaman natin yung hangin ay nakakatakot, at lalo na pag nakita natin yung mga malalaking alon, para itong dumadagundong. At sabi pa sa Jeremiah chapter 6 verse 23, ang pagdagundong nito, nitong alon na ito ay katulad ng mga kawal, na nakasakay sa kabayo, na susugurin nila yung isang bayan, susugod sila sa isang giyera, So yung sabay-sabay na pagdating nung mga kabayo, nung mga mandirigma, yung dagundong nun nakakatakot. At doon nilarawan dito sa Jeremiah ang karagatan. And then ang sabi pa sa James, ang isang tao daw na nagdududa, ang nagdadalawang isip, ay parang katulad ng isang alon na kung saan umihip ang hangin ay doon ang kanyang direksyon. So parang pinapakita rin dito na bagamat malakas ang
Kumbaga, bagamat nakakatakot at malakas ang ipinapakita ng mga alon sa karagatan, ay ipinapakita rin naman dito sa James na ito ay, kumbaga, mahina, no? Kasi, wala siyang sariling galaw, no? Kung nasaan ang hangin, naandun din siya. So makikita natin, no, na iba-iba ang paghalin tulad at paglalarawan dito po sa karagatan. At yung mga pinag-aralan natin nung mga nagdaang linggo ay nakita natin na masungit ang karagatan at talagang lahat ng napadaan doon, no, lahat ng nakasaksi ng kasungitan ng karagatan ay natakot. Ngunit sa kabila ng kasungitan, katindihan, no po, ng karagatan ay naandun po ang Panginoon na siya lamang ang may kakayahan na magpatahimik dito. Okay? So, gaya ng sabi ko po kanina, yan ay ilan sa paglalarawan, yan ay ilan sa mga sinisimbolo ng karagatan. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid, ay isang klase ng dagat na nakita ni Juan, na makikita po natin yan sa Revelation chapter 4, verse 6. Okay? Ang sabi dito, also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. So makita natin dito yung sea dito, no? O yung dagat. Sabi dito, what looked like a sea of glass, clear as crystal. So, hindi po natin alam kung ito ay totoong tubig, no? Or anyong tubig, or kasi ang sabi dito, looks like, no? Or katulad, o mukhang, no? Mukhang dagat na napakalinaw, kasing linaw ng crystal, no? At sabi nga ng ibang mga Bible scholars, ay ang tawag nila dito ay crystal sea, no? So pagka sinabing crystal sea, napakalinaw nito. Kumbaga pag tumingin ka sa ibabaw, kitang-kita mo yung ilalim. At saka dahil sa sinag ng araw, parang kumikislap-kislap ito, no? Dahil nga sa napakalinis. So ano ang dahilan? Bakit ito ay binanggit ni Apostle John, no? Dito po sa Revelation chapter 4 verse 6, no? At kung atin pong itutuloy ang pagbabasa, makikita po natin kung sino at yung mga bagay na nangyayari around this crystal sea. At again, kung atin pong babasahin at susuriin ito, makikita po natin, no, na ang ginagawa ng mga naandito ay sumasamba. Okay? They are worshiping. At ako po'y naniniwala ngayong umaga, no, kung may lugar, no, kung may pagkakataon where we can experience perfect worship, ay dito po sa ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito. No? Kung gusto po nating maranasan ang totoo, no, at nakakaluwalhati sa Panginoon na pagsamba, no, ito po ang makikita natin sa ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga na pinamagatan ko po, Crystal Sea, the ultimate worship. Crystal Sea, the ultimate worship. Or ang dagat na kristal, no, ang pinakamataas, pinakadakila, at pinakamaganda na klase ng pananambahan. So, tingnan po natin ang ilang mga bagay, no, tungkol po sa ultimate worship na ito. Ito pong Revelation, no, ay sinulat po ni Apostle John or ni John the Beloved or isa sa mga apostles ng Panginoong Jesucristo, isa sa inner circle niya, no? Sino-sino ba yung kanyang inner circle? Si Peter, si John, at saka si James. Okay, so ito ay si John the Beloved. At itong si John the Beloved, ang sabi nila, ayon sa mga Bible scholars, siya na ang huli na apostle na buhay, no, during this time. This is approximately 100 AD. Okay? And then, yung ibang mga apostles ay nangamatay na. Si Apostol Pablo namatay na, si Apostol Pedro, and the rest of the apostles died. At yung ibang mga disciples siguro ay nangamatay na. At yung iba ay nagkalat na. Okay? Na kung saan-saan na sila nagpunta. At nung malaman, no po, ng
ng hari during that time. Nandito pa si Apostle John, siya ay ipinatapon dito sa Isle of Patmos or dito sa Island of Patmos. Ito po ay isa sa mga maraming isla dito sa Turkey. At itong Turkey, dito po located yung 7 churches na sinulatan ng Panginoon, no? Dito sa chapters 2 and 3. Okay. And then, makikita po natin dito yung dahilan bakit pinasulat ito ng Panginoon. Kay John, makikita natin yan sa Revelation chapter 1 verse 19. Sabi dito, "Write, therefore, what you have seen, what is now, and what will take place later." So, pinapasulat ng Panginoon kay John, no? Kung ano yung nakita, ano yung nangyayari ngayon, at ano pa yung mangyayari sa hinaharap. Okay? So, bakit pinasulat ng Panginoon ito? No, kay John? Okay, ito po ang gusto kong makita natin ngayong umaga. Sapagkat during this time, sobrang tindi nga po ng persecution. At kung makikita po natin yung 7 churches, kung saan itong sulat na ito, no, itong Book of Revelation ay para sa kanila, makikita natin doon yung kanilang perseverance, no, yung kanilang pagtsatsaga. At ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo dito sa Revelation chapter 3, verse 21, sabi dito, "To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on His throne." So, ang sabi dito, to him who overcomes, no? So, kung sino man, no, na magtatagumpay, no? Kung sino man ang hindi aayaw, no? Hindi titigil, no? Mananatiling tapat, no? Ang sabi dito, "I will give the right to sit with me on my throne." So, ito ang gantimpala na matatanggap ng isang tao na talagang nagpapatuloy sa Panginoon sa kabila ng matinding pagsubok, kapighatian, at kahirapan. So, ito pong sulat na ito ay ginawa to encourage, no, itong 7 churches na ito. At kung babalikan po natin dito sa Revelation chapter 1 verse 4, sabi dito, "John to the 7 churches in the province of Asia." Okay? And then sa verse 7, "Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. And all the people of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen." So, ang isang dahilan po kung bakit ito ay sinulat is to encourage, no, those followers of Christ, no, na pine-persecute because of their faith, no, sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. So, ang ginawa ng Panginoong Jesus, no, ginamit ng Panginoon itong si Juan, no, para ipakita sa mga mananampalataya kung ano ang nag-aabang sa mga taong nagtatapat na sumunod sa Panginoon. At dito nga po ipinakita ng Panginoong Hesukristo kay Juan ano ang itsura ng langit, no, at ano ang mangyayari in the future pagka nanatili tayong tapat. Kaya ito po ay malaking encouragement, no, na magpatuloy. Halimbawa sa atin pong pagtatrabaho, no, minsan parang gusto nating mag-quit, no, dahil napakahirap ng mga pinapagawa sa atin. Pero pag sinabi sa atin ng boss natin kung ano ang magiging kapalit ng ating paghihirap na yon, no, kung sasabihin niya na pagka natapos mo yan, ganito ang mangyayari sa iyo, no, ito ang maaabot mo, no, o ito ang mararating mo, ano mangyayari sa bawat isa. 'Di ba? May encourage, no? Kumbaga, yung tinatawag nilang magkakaroon ng second wind, o ibig sabihin lalakas siya ulit, no? Para magpatuloy dahil sa nakaabang na mangyayari sa bawat isa. So mga kapatid, ito po ang ito ang makikita natin dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga, no? Sa kabila ng marami pong kapighatian, no? Kahirapan, kagulumihanan na nararamdaman natin. Mga kapatid, sinulat ng Panginoon itong Book of Revelations, no? Hindi lamang para bigyan ng encouragement yung mga churches noon, kundi ngayon din tayo mga kapatid to encourage us, no, kung ano po ang mangyayari sa atin pag bumalik na ang Panginoon. Kaya, meron po tayong 4 na makikita na katotohanan, no, dito po sa Crystal Sea, the ultimate worship. Ang una po, makikita po natin
the place of worship, no? So, ano ba itong lugar ng pagsambang ito? Saan ito? Ang sabi sa chapter 4, verses 1 and 2, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. And then verse 2, at once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. So makita natin dito na may isang tumawag sa kanya, may isang boses siyang narinig, parang boses ng trompeta. Hindi ko alam kung ano ang tunog ng boses na yun, boses trompeta. No? Pero sinabi ay, umakyat ka dito. No? Yun ang sabi niya dito. No? At ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ano yung pagkatapos nito dito? Ito ay yung pagkatapos niyang banggitin itong 7 churches, kung ano yung mangyayari sa kanila, kung anong dapat nilang gawin. So, dito dinala ng Panginoong Hesukristo si John sa kalangitan. And this is the place of worship. Tandaan po natin ito. Ito po ang dapat po nating maunawaan sa bahaging ito. That heaven is real. No? Hindi po ito kathang-isip. Hindi po ito kwentong barbero lang. No? Hindi po ito kasabihan lang. No? Kundi ito po ay totoong lugar. Okay? At dito, makikita po natin na inaya si Juan na pumunta dito sa langit. At sino ba itong boses na ito? Kung babalikan natin ang Revelation chapter 1, makita natin dito sa Revelation chapter 1 verse 10, on the Lord's day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Sa verse 12, I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands, verse 13, and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. And then pagdating natin sa verse 17, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last, I am the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. So, kung inyo pong papansinin, sa verse 18, sabi dito, I am the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. So, ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. No? Sapagkat siya lamang yung namatay at nabuhay na maguli at mabubuhay magpakailan-kailanman. So, ang Panginoong Hesukristo ang tumawag sa kanya, papunta sa langit. At yun nga, ipinasilip kay Juan. At makikita po natin dito, sa verse 1, and this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. So, ang langit ay may pintuan. Okay? At yun nga ay bukas, at yun nga, sabi sa kanya, nung boses, or ng Panginoong Hesukristo, umakyat ka dito, at may ipapakita ako sa iyo. At yun nga, pagpasok niya, nakita niya. Ang unang nakita niya ay yung trono, at yung nakaupo doon. Okay? So, ang kalangitan po ay hindi lamang lugar ng kapahingahan, hindi lamang ito lugar ng kasiyahan, kundi, mga kapatid, ngayong umaga, ang langit po ay lugar ng pagsamba. At yan po ay makikita natin maya-maya. Po. So, na-imagine nyo po ba kung ano ang itsura ng langit? Ako po, hindi ko ma-imagine kung gaano kasarap, kung gaano kaganda, kung gaano ka-high-tech, po, ang bahay-sambahan na yon sa langit. Dito po sa lupa, marami tayong mga magagandang simbahan na napuntahan, at meron ding hindi masyadong magaganda, na structures tayong napuntahan. Pero mga kapatid, time will come sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tayo po ay pupunta dun sa langit at magkakaroon po tayo ng ultimate
worship, no? Dito po sa lugar na ito, ang langit. At ang aking pong panalangin, nawa hindi lamang ako, no, or hindi lamang iilan, no, ang makasama ko para sumamba, no, para maranasan ang ultimate worship, no. Kung yung atin pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, po, sana bahaginan na rin natin sila ng salita ng Diyos. It is interesting na ang nag-invite kay John ay ang Panginoong Hesukristo papunta sa langit. At ako po'y naniniwala na sa umagang ito, ang Panginoon ay patuloy na nag-iimbita, no? Nawa tayo po ay maging representative, no, ng Panginoon para ibahagi, no, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ang imbitasyon ng Panginoon, no, para pumunta sa langit, no? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging Diyos na makakapagdala sa atin doon sa langit. Bakit po? Sapagkat siya lang ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At sino man ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, isusuko ang kanyang buhay, pagsisisihan ng kanyang mga kasalanan. No? Ang pangako ng Panginoon, the Lord will give us eternal life. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, ito rin ang sasabihin niya sa atin. Katulad na sinabi niya kay John, come up here. Okay? So, I hope, no, hindi lang tayo ang pumunta doon, kundi magsama pa tayo ng marami, no? Ibahagi natin ang imbitasyon ito ng Panginoong Hesukristo. So, yun po ang una, the place of worship. Second, the person to worship, no? The person to worship. So, sabi dito ni John sa verse 2, at once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. No? And verse 3, and the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne. So makita po natin, no, it is interesting na ang description na itong nakaupo sa tronong ito ay hindi human description, no, kundi kung mapapansin niyo, ito ay precious stones, no, jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne. So, hindi ko pa po nakita itong mga precious stones na ito, no? Itong jasper and carnelian. No? Pero ito po ay napakamahalagang uri ng bato. So, ito pong jasper, ito po ay kulay green at saka ito pong carnelian. Oh, kulay green, and then ito pong carnelian ay kulay red, no? And then rainbows resembling an emerald encircled the throne. So, hindi ko po alam kung bakit sa precious stones, no, inihantulad, no, ang nakaupo doon sa trono. At ang kamangha-mangha doon, ano po, ay merong rainbow. Na kung maaalala po natin ang kahulugan ng rainbow, no, sa Old Testament, sa Genesis, pagkatapos na gunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no? Nagpalabas siya ng rainbow, na ang ibig sabihin nun, ito ay covenant ng Panginoon na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, makita po natin dito na ang nakaupo doon sa doon sa trono ay ang Diyos Ama. Okay? At kung titingnan po natin sa chapter 5 verse 6, ay meron pang isang nakaupo, no, doon sa throne. Ang sabi dito, then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He has 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into the earth. Ang sabi doon, I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne. Ang sabi dito, babalik tayo dito sa verse 2, at once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting. Someone sitting, and then dito sa chapter 5 verse 6, someone is standing, you know, the Lamb. At ito po ay ang Panginoong Hesukristo. Okay, at kung titingnan natin sa chapter 5 verses 12 and 13, ang sabi dito, in a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength
and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them singing, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. So itong lamb na ito ay pinapapurihan din. At kung babalik tayo sa chapter 4, verse 8 at saka verse 11, ito po ang nakalagay. Each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings, day and night. They never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, and who was and is to come. So yung nakaupo doon sa trono is the Lord God Almighty. And then pagdating dito pa sa verse 11, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. So this Lord God Almighty is the creator of everything. At ito po ang nakita ni Juan na sinasamba, no? Dito sa tronong ito, no? The Lord God Almighty, no? The creator, and then dito the Lamb, ang Panginoong Hesukristo. So siguro magtataka tayo, no? Bakit ganun, no? Parang nakakalito yata. Para po tayo ay mas maliwanagan, no? Ay tingnan pa natin yung isang image, no, na nakita dito ni Apostle John, no? Ang sabi dito sa chapter 4 verse 5, From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne, 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God, no? 7 spirits of God, or sa ibang translation, it is 7-fold Spirit of God. Ano ito? Sino ito? No? At itong 7 spirits of God nito ay makikita rin natin sa Revelation chapter 5 verse 6. Ang sabi dito, Then I saw a lamb looking at as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. So makita natin itong 7 spirits of God or 7-fold spirits of God ay naandun din po, no, sa throne, no? Siguro magtataka kayo, no, bakit 7 folds, no? Anong ibig sabihin nun? Makikita po natin 'yan sa Isaiah chapter 11 verse 2. Ano ang ibig sabihin ng 7-fold spirit? Ano? Okay, Isaiah 11:2, ang sabi po dito, The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So kung bibilangin po natin itong bahagi ng Spirit ay 7. Ito, no? Ang una makita natin, Spirit of the Lord, no? Then the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord, no? So ito daw po ang 7-fold spirit, no? So ito po, kumbaga, ito ay ang banal na spirito na may 7 bahagi or may 7 functions. Okay? So imagine kung titingnan po natin, kung babalikan po natin itong Revelation chapter 4, no? Makikita po natin na ang Trinity, okay, ay naandoon sa trono, no? Again, habang tayo po ay nandito pa sa physical bodies natin, hanggat nandito po tayo sa sanlibutan, hindi po talaga natin kayang ipaliwanag, no po, ang Trinity. Paano nagkaroon ng isang Diyos na may 3 persona? Pero dito sa nakita ni Apostle John, no, dinescribe niya, no, yung 3 na naandun sa trono, okay, na sinasamba ng marami, no, na sinasamba ng mga nakapalibot. So, mga kapatid, ngayon pong umaga, no, dito po sa ultimate worship, dito po talaga natin makikita, no, na mukhaan ang Trinity. Ano ba ito? No? Ano ba itsura nito? No? For sure, yung words na ginamit para i-describe, no po, ni John sa panahong ito ay yung
words lang na available during that time. Siguro kung ngayon ito nakita, no, siguro mas clear pa, no, or mas marami pang words, mas marami pang adjectives, no, ang magagamit para mas magkaroon tayo ng mas maliwanag na picture ng Trinity. Pero naniniwala ako na sinadya yan ng Panginoon for us to be excited, mga kapatid. For us who keeps on following the Lord, no? Be excited, at pagka nakita natin ito, we will all say it's worth it, no? Talagang buti na lang sumunod ako sa Panginoon. Buti na lang nakinig ako sa Panginoon. Buti na lang nagtapat ako sa Panginoon. Buti na lang bumalik ako sa Panginoon. Di po ba? Mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas sa umagang ito, you will be included here. You will see, no, face to face, finally, the Trinity. You will see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Lahat ng mga mysteries, no, lahat ng mga katuruan na ating narinig dito sa lupa ay mapapawi ng lahat 'yon, no? Pagka finally tayo po ay pumunta na sa langit na bayan. And I hope and I pray this morning, this will excite you, no? This will encourage you, no, to keep on serving the Lord. At sa umagang ito, kung hindi pa nakikilala ang Panginoon, now is the time, no, na isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas para makarating ka dito sa place of worship at makita mo the person we have to worship. Okay po? So meron na po tayong dalawang katotohanan na nakita tungkol po sa Crystal Sea, the ultimate worship. Ang una po, the place of worship, and secondly, the person to worship. Okay? Then ang pangatlo po na katotohanan na makikita natin, the participants in worship. So ang mga kasali sa pananambahang ito. Kung babalikan po natin ang verse 4, ang Revelation chapter 4 verse 4, surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. So ito po ang una na makikita natin na kasali sa pagsamba. Ano po ang kanilang ginawa na pagsamba? Ang sabi dito sa verse 9, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. So makita natin ang paraan ng kanilang pagsamba, no? Talagang yung corona na suot nila ay kanilang iniaalay sa Panginoon, hinuhubad at inaalay, at sila nagpapatarapa sa Panginoon, at talagang binibigay nila ang lahat ng kaluwalhatian, ang kanilang tagumpay, no, sa Panginoon. Kinikilala nila na kung wala ang Panginoon, walang tagumpay na sila ay mararanasan. So, sino itong 24 elders? May iba-iba pong views, tungkol po dito. Sabi nila, ito daw 24 elders ay mga angels, no? Hindi po ito angels sapagkat ang angels ay walang edad, no? Kasi sabi dito 24 elders, at sa Greek po yung salitang elders dito ay yun nga, old age. Okay? So medyo may edad na. And then pangalawa, hindi po ito angels sapagkat never na mention sa Biblia na ang mga angels ay nakaupo sa trono. Okay? Bagamat may mga instances na sila ay nakaupo, no, sa bato or somewhere, pero hindi sila na-mention na nakaupo sa trono. At ang pangatlo, hindi na-mention na sila ay may corona. Ngunit ang mga tao, no, lalo tigit ang mga tagasunod ni Kristo, sila ay pinangakuan, no, ng corona, no? Kung maalala ninyo sa James chapter 1 verse 12, no? Basahin po natin, ang sabi sa James, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon na nagtitiis, nagpapatuloy sa kabila ng matinding pagsubok, no, ang pangako ng Panginoon
no, they will receive a crown of life. At napag-aralan natin noon pa na merong 5 crowns, no, na available para sa mga mananampalataya. Na ang tanging requirement lang para matanggap po natin ay magtapat tayo, no. Let us be faithful until the end, no. May pinapagawa sa atin ng Panginoon, no. Pag ginawa natin yun faithfully until the end, no, ang promise ng Panginoon, they will give us crown. At ito pa ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Revelation chapter 3 verse 21, no. Ito ay sulat ng Panginoon sa mga Laodiceans, no. Ang sabi dito, to him who overcomes I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. So, ang pinangakuan ng Panginoon na uupo na katabi niya, no, ay yung mga tao na magtatapat hanggang katapusan, no. Yung magtatapat sa Panginoon, no, kahit na maraming pagsubok na nararanasan. Kaya mga kapatid, ako'y naniniwala ngayon pong umaga, kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon, no, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Okay? Magtatapat tayo maglingkod, no? Atin pong sisikapin sa biyaya at lakas ng Panginoon na gawin kung anong ipinapagawa niya sa atin, no? Ay tayo po ay magkakaroon ng crown of life, no? Tayo po ay pagkakalooban ng privilege ng Panginoon na umupo katabi niya. Okay? So nakita natin na hindi ito angels, no? Ito ay human beings. Okay? Ang iba namang view dito, ito daw po ay yung 12 tribes of Israel at yung 12 apostles of the Lord, no? Pero ang sabi po ni John MacArthur, kung ito ay 12 apostles at saka yung 12 tribes of Israel, ang ibig sabihin, these are all Jews, no? Pero ang sabi dito sa Revelation chapter 5, verse 9, and they sang a new song, you are worthy to take scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Pansinin niyo po yung salitang from every tribe and language and people and nations. So makikita po natin dito na parang ang sinasabi dito ng 24 elders, ang inaawit nilang papuri sa Panginoong Hesukristo, no? Ang kordero ng Panginoon ay dahil sa Panginoon, no? Dahil sa kanyang dugo, tinubos niya ang mga tao buhat sa iba-ibang lahi, iba-ibang bansa, no po? Iba-ibang tribo, no? So makita po natin dito na ang tinutukoy dito sa bahaging ito ay hindi lamang mga Hudyo, kundi lahat ng tinubos ng Panginoong Hesukristo. Kaya according kay John MacArthur, itong 24 elders ay representative ng church, no? O ano pong ibig sabihin nun? Ng iba-ibang lahi. So mga kapatid, nawa itong katotohanan ito magbigay sa atin ng encouragement, no? Mag-inspire po sa atin na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat, again, totoo ang pangako ng Panginoon dito sa Revelation chapter 3 verse 21. Ang sino man ang magtitiis, no? Ang sino man ang magpapatuloy kahit maraming pagsubok, no, ay gagantimpalaan ng Panginoon, no? Yun nga, sila ay uupo, no, nakatabi ko. At ito nga po ang makikita natin dito, no, na yung 24 elders, ito ay representative ng maraming mga Christians, no? Nawa kasama tayo doon sa biyaya ng Panginoon na nagtagumpay, no? At yung corona dito, mga kapatid, hindi po ito royal crown. Anong ibig sabihin nun? Ito ay binigay hindi dahil sa ikaw ay may royal lineage, no? Pagamat nung tinanggap natin ang Panginoon, ay tayo po ay sinabi ng Panginoon na tayo po ay nakasama sa royal priesthood, pero ang corona pong ito, no, ay ipinagkaloob sa mga nagtagumpay. So ang ibig pong sabihin, this is a victor's crown. Okay? Ito ay corona ng mga nagtagumpay. Saan? No? Sa mga pagsubok nung nandito pa sa lupa. Kaya mga kapatid, again, no, may corona na nag-aabang po sa atin pagka nagpatuloy tayong magtapat sa atin pong Panginoon. So, yun po ang makikita natin na una na participant, no, sa pagsamba dito. Then, ang pangalawa na makikita po natin, ang sabi dito sa verse 6, also before the throne there was what looked like
a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings and were covered with eyes all around, even under his wings. And day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. So makita po natin itong 4 living creatures na ito. Ito rin po ay nakita ni Isaiah at saka ni Ezekiel. Ang kahiban lang po nung kay Ezekiel, no, yung 4 living creatures, ang bawat isa doon ay may 4 na muka. At yung 4 na muka, ito nga, lion, ox, man, and eagle. Okay? Samantalang dito, yung 4 ay isa-isa. Kung atin pong susuriin, itong 4 living creatures na ito po ay mga angels, no? Na naglilingkod sa Panginoon at yung iba ay nagbabantay sa Panginoon, no? At bakit po meron silang ganitong muka? Okay? Ayon po sa mga Bible scholars, ang mukha po nito ay nagdi-describe kung ano ang kanilang kakayahan. Okay? O ano yung kanilang pwedeng magawa. So, yung una, the first living creature was like a lion. So, alam po natin na ang leon, he is the king of the jungle, no? So, he is powerful, no? So, makikita natin dito that this angel is powerful. And then, ang pangalawa, the second was like an ox, no? So, according ulit sa mga Bible scholars, alam natin kung paano magtrabaho ang ox. Talagang masipag sila, no? Malalakas ang kanilang mga pangatawan. At dinidescribe din ito kung paano magtrabaho ang mga angels, no? Sila ay malalakas at sila ay masisipag. And then ang pangatlo, face like a man. Okay? So ayon din sa mga Bible scholars, they have the intelligence, no, of a man. Sapagkat ang tao, no, ayon sa banal na kasulatan, ang pinakamataas na creation ng Panginoon, no? Mas mataas pa tayo sa mga angels. Okay? Pero binigyan ng intelligence ng Panginoon itong mga angels na ito na katulad po natin. And then, ang pang-apat ay flying eagle. At alam po natin kung gaano kabilis, no, ang agila. So, ganito po ang description na binigay ni John, no? Of course, during that time, very limited pa ang mga words. Pero, naniniwala ako na inalaw ng Panginoon na gamitin niya itong mga words na ito, yung mga available words during that time, no? For us to understand ano ang pwedeng gawin ng mga angels na ito. That these angels are extraordinary, no? Pero, bagamat sila ay extraordinary, they worship the Lord. Bagamat sila ay may kakayahan, no? Sila ay sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, magandang paalala yun sa atin, ano? Sa kabila ng kung ano man ang narating natin, kung ano man ang meron tayo, ano po, ano man ang mga achievements natin sa buhay, no? Nawa, ito'y ialay natin sa Panginoon. Katulad din ng 24 elders, yung victor's crown, makikita natin, iniaalay nila sa Panginoon, sila nagpapatira pa sa Panginoon at nagpapasalamat sila sa Panginoon. Mga kapatid, nawa hindi lang ako at hindi lang iilan ang makasama doon po sa langit na bayan para sumamba sa Panginoon. Katulad ng challenge ko kanina, nawa magsama pa tayo ng marami. Sapagkat ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa lahat. No? Pagka tumugon ka, no, makakasama ka. No? Pag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, makakasama tayo. No? Marami tayo, no, na sama-sama na sasamba sa Panginoon. No? Mararanasan natin itong ultimate worship. No? Kaya mga kapatid, kung may mahal ka sa buhay, kaibigan, office mates, no, classmates na hindi pa nakilala sa Panginoon, ngayon ang panahon para bahaginan mo siya. No, para makasama natin sila sa ultimate worship na ito. So nakita po natin yung pangatlo na katotohanan, no, sa ultimate worship, no? Hindi lamang the place of worship, the person to worship, the participants in worship, and then ang pang-apat po,
the procedure of worship o ang paraan ng pagsamba. Alam niyo po, sa panahon natin, napakaraming paraan. Napakarami tayong nakikita, no, ng paraan ng pagsamba. May maingay, may masasaya, may mga sayawan, or yung iba very solemn, yung iba ay nag-iiyakan, yung iba ay mga natutumba, yung iba ay nag-aalay. Iba-ibang paraan. Pero may nagsabi po sa akin noon, no, na pastor, at ako po'y naniniwala sa ganitong paraan ng pagsamba. Ang paraan ng pagsamba ay dapat taos sa iyong puso, sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa puso. No? Kung yan ay kung ang paraan mo ng pagsamba ay maingay pero wala sa puso, or solemn man, or kung ano man pero wala sa puso, hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero kung ano man ang form ng iyong pagsamba, na ito'y naaayon sa Biblia at yan ay taos sa iyong puso, no? Yan po ay isang mabangong hain sa harapan ng Panginoon. Pero kung gusto talaga nating makita, no, ang tamang paraan ng pagsamba, ito po ay nakita ni Juan, no, at kanya itong sinulat para makita ng mga kabasa noon at para makita natin ngayon. So paano po? May 4 na paraan. Ang una, we need to worship in purity, no? Dapat maging malinis po tayo bago tayo sumamba, no? At yan po ang makikita natin dito sa Biblia. Kung maalala nyo po, nung si Moses, nakita niya yung burning bush, ang sabi ng Panginoon, huwag kang lumapit. No? You take off your sandals, no? Sapagat ang lugar na ito ay banal. No? Kaya kailangan po natin na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoong Hesukristo na siya dumating dito sa lupa. No? Namatay siya doon sa krus, umagos ang kanyang dugo upang sino man ang sasampalataya sa Panginoon, no, ay lilinisin ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, no, sa umagang ito, ikaw ay malinis na sa harapan ng Panginoon, no, at tayo po ay pwedeng sumamba na sa Kanya. Pero kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, I'm sorry to say this, no, hindi ka kasama dito. No? Pero kung gusto mong sumama at naniniwala ako na dapat kang sumama, isa lang ang paraan. Tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. So in purity, no, sapagkat ang sabi dito ng 24 elders sa Revelation chapter 5 verse 9, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. No, tayo po ay tinubos. No? Kailangan pong matubos po muna tayo bago tayo makapanambahan, at para maging katanggap-tanggap po ang ating pagsamba sa Panginoon. Dapat tayo po ay tinubos, nilinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa, hindi lamang in purity but in humility. No? May pagpapakumbaba. No? Ano po ang ibig sabihin? Katulad ng ginawa po ng 24 elders at saka nitong 4 living creatures, no? Talagang ibinibigay nila ang buong papuri sa Panginoon. No? Wala silang inaangkin. Lalo na itong 24 elders who are wearing victor's crown. No? Hindi nila pinagmalaki yun sa Panginoon. Hindi nila pinagmalaki yun sa kanilang mga katabi. Hindi nila pinagmalaki yun sa mga angels. No? Kundi, inalay nila yun sa Panginoon. No? At kanilang kinilala na ang dahilan bakit nangyari yun ay because of the Lord. No? Dahil sa kalooban ng Panginoon. Na kung wala ang kalooban ng Panginoon, walang mangyayari. No? At dito sa chapter 5, makikita natin na binibigay nila ang papuri sa Panginoong Hesukristo, no? Sa Lamb of God, dahil sa sakripisyo na kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, naniniwala ako na yung worship na tinuturo sa atin ngayon ay practice, no? Sa ating pagganap, no? Sa ating pagpunta sa ultimate worship. Papaano? Dapat po malinis muna tayo. Then pangalawa, in humility. Magpakumbaba po tayo. Hindi katulad ng Pharisees sa Luke chapter 18 verse 10, no? Na talagang pinagmalaki niya yung kanyang mga accomplishment sa Panginoon. Talagang siya ay taas noo, no? Na humarap sa kanya. Samantalang yung tax collector, talagang siya yukong-yuko, no? At talagang hinahampas niya yung kanyang dibdib, sising-sisi siya, no? Sa kanyang mga kasalanan. At nakita natin na kung sino ang naging katanggap-tanggap na sa kanilang pagsamba. No?
no? Yung tao na nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, nawa every time na magkakaroon po tayo ng pagkakataon na sumamba sa Panginoon, sana ibigay po natin lahat ng kaluwalhatian, kapurihan sa Panginoon, no? Wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Tayo po'y magpakumbaba, no? Lahat ng na-accomplish natin, no, lahat po ng narating natin ay dahil lamang sa Panginoon, no? Sapagkat ang sabi niya nga sa John chapter 15 verse 5, without me you can do nothing. So, yun po ang pangalawa na paraan ng pagsamba, no? In humility, o dapat may pagpapakumbaba. And then ang pangatlo, it should be gratefully, no? Or mapagpasalamat, no? Talagang tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang tayo nagpapakumbaba, kundi nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5, in everything give thanks, no? For this is the will of God. So, ngayon pa lang, simulan na natin mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ginawa sa buhay po natin. At kung babasahin natin itong mga sinabi nitong 24 elders at saka ng 4 living creatures, ito ay punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon, no? Lahat ng bagay, no, na ibinigay sa kanila ng Panginoon at ginawa sa kanila ng Panginoon ay pinagpasalamat po nila. And then ang pang-apat at ang panghuli, continuously, no? Hindi lamang in purity, in humility, hindi lamang it should be gratefully, but it should be continuously. Okay? Ang sabi dito, each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night, they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And then for verse 9, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. So, day and night sinasabi nitong 4 living creatures, nitong mga angels na ito, no? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And every time na sasabihin nila yon, itong 24 elders ay yuyukod, no? Kanilang iaalay sa Panginoon ang kanilang korona, at ito rin ang kanilang sasabihin. You are worthy, our Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. So makita natin dito, no? Day and night they worship the Lord. They worship continuously. At alam niyo po ba mga kapatid, we can worship also the Lord continuously, no? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. No? So lahat ng bagay po na gagawin natin, no? Kahit kakain lang tayo o iinom, no? Kahit sa mga simpleng bagay, gawin po natin 'yon para parangalan ang Panginoon. Meron akong isang na-meet, no, na lalaki, no, ang tagal niya mag-toothbrush, no. Sabi ko, gaano ka katagal mag-toothbrush? Parang kanina ka pa nag-toothbrush. Sabi niya, 15 minutes akong nag-toothbrush. Bakit? Sobrang, baka mapudpud na yung mga ngipin mong yan. Gusto kong maluwalhati ang Panginoon sa aking pagtutoothbrush. Sabi ko, paano mo siya maluluwalhati sa pagtutoothbrush? Maluluwalhati ko siya sa pamagitan ng paglilinis ng maigi ng aking ngipin. No? Kinikilala ko na ang ngipin na ito, no, ang katawang ito, ay bigay sa akin ng Panginoon, kaya kailangan kong alagaan. At sa pamagitan ng pag-aalaga ko, no, naluluwalhati ko siya. So, na-impress ako, no, at na-impress ako at namangha ako, no, sa talagang nakakatuwa pagka nakita mo itong 1 Corinthians chapter 10 verse 31 in action, no. So mga kapatid, sa lahat ba ng bagay binibigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon? Again, sa anumang ginagawa natin, no, sa kung anuman ang ating mararating, no, sa buhay na ito, no, kung anuman ang matatanggap natin, malaki man o maliit, mga kapatid, nawa huwag tayong makalimot, no, na magpasalamat sa Panginoon, ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat sa katulad po ng 24 elders at ng 4 living creatures, no, we can also worship the Lord continuously, no,
sa buong buhay po natin. Okay? May 4 na katotohanan po tayong nakita ngayong umaga tungkol sa Crystal Sea, the ultimate worship. Nakita po natin the place of worship, the person to worship, the participants in worship, and the procedure of worship. So mga kapatid, ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ang sabi po doon, whom I created for my glory. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nilikha ng Panginoon para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito po ang ating purpose. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit naandito po tayo sa lupa. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya mga kapatid, nawa itong mensaheng ito ay magpaalala sa atin, magbigay sa atin ng bagong kasiglahan kung tayo po ay nandulupaypay na, nawawala ng tiwala sa Panginoon. Mga kapatid, sa muling pagbabalik niya, mararanasan po natin, makikita natin ng mukhaan ang Panginoon at yung totoong design po natin na sambahin ang Panginoon ay magagawa po natin. Ngunit habang naandito pa po tayo sa lupa, ay pwede na po nating simulan ito. Sa paanong paraan? Yun po, sana wag nating kalimutan ang mga pagtitipon, ang pagsamba, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pananalangin. At nawa, every time na gagawin natin yon, lumapit tayo sa Diyos ng may kalinisan, ng may pagpapakumbaba, ng may pagpapasalamat, at parati. Nawa, wag natin itong ipagpaliban or ipagpalit sa kahit ano po na activity. Okay? Sapagkat tunay po, pagka naunawaan natin at nagawa natin, naranasan natin ang totoong pagsamba sa Panginoon, mararanasan po natin ang totoong fulfillment, enjoyment, at tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito ang design ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, let us worship the Lord in purity, in humility, gratefully, and continuously. Para mangyari at maranasan po natin ang design ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong paalaala sa amin. Salamat sa inyong gagawin sa amin kung kami patuloy na magiging matatag sa pagsunod at paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Handalain ko po dun sa mga kapatiran namin na patuloy na nagtatapat na maglingkod sa inyo. Lord, patuloy na palakasin mo sila. Nawang mensaheng ito ay magbigay sa kanila ng patuloy na kalakasan na hindi mag-give up at patuloy po na maglingkod sa inyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa mga kapatiran namin na nanghihina na, nagdududa na, nawa ang salita mo ay magbigay sa kanila ng panibagong lakas at panibagong sigla upang kami maging handa sa amin pong pagharap sa inyo. At nawa ay maging karapat-dapat kami sa amin pong pagsamba. Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, sa inyo lahat ng kaluwalhatian, sa inyo pong ginagawa at gagawin pa sa buhay namin. Kinikilala namin na wala kaming kakayahan maliban na kami inyong tulungan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po at magandang tanghali sa bawat isa. Mag-iingat po tayo at patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon.